Hello guys! Ako si Sweet Life na nag-aalaga na ng crayfish dito sa Japan at itong idea na to ay nakita ko lang sa Pilipinas na kung saan ay nagva-viral na ngayon yung pag-aalaga ngayon ng crayfish dahil bukod sa nakakain nga siya ay napakasaya mag-alaga guys at ngayon ko lang din pagtanto. Actually napakadaming ganito sa Japan kaya lang ay hindi siya kinakain. Pero since sabi nga nila sa Pilipinas ay masarap, naisipan ng lola nyo gumawa ng pond kung saan ay mag-aalaga tayo ng crayfish kaya naman ang dami natin kinuha dun sa malapit na ilog sa amin. At sa mga magtatanong kung bawal ba manghuli, hindi dahil gustong-gusto pa nga na hapon na maubos ang mga crayfish dito sa Japan dahil isa silang peste sa mga palayan at pananim na katulad ng lotus. Sila ay nanghuhukay ng mas malalalim na lupa kung kaya't yung mga nakatanim doon ay namamatay at hindi magiging maganda ang resulta. At ang bawal dito sa Japan naman ay yung pakawalan mo sila kapag ka nahuli mo, nag-alaga ka tapos nagsawa ka at pinakawalan mo, yun ay bawal na bawal. Yun ay may multa na 1.3 million dito sa Japan. Kaya pinagbabawal din ang magbenta dito as a pet ng crayfish kasi napakadali nilang dumami. Kung maghahanap kayo online naman, may nagbebenta pero bold na. Dahil mahigpit na pinagbabawal na gawing negosyo ang pag-aalaga ng crayfish. Pero kung katulad ko lang na gusto ko lang mag-alaga tapos kami rin yung magkukonsume ay okay lang. Pero tulad nga ng sinabi ko ay hindi natin sila pakawalan once na tayo ay magsawa. Dapat ay kainin natin or ipakain natin sa ating mga alagang So una guys, nung nanguha ko, hindi ko muna sila nilagay sa pond ko kasi meron akong isang parang mini batcha dun sa may likod ng bahay namin. Dun ko na muna sinilagay dahil akala ko ay okay lang sila dahil mababaw lang yung tubig doon. Yun nga lang ay walang oxygen pero naglagay tayo ng tablet na oxygen plus yung konting halaman. Yun nga lang ay hindi talaga nila siguro carry yung lugar na pinaglipatan natin sa kanila kaya halos namatay yung kalahati nung kinuha ko. Kaya naman kinabukasan ang ginawa ko ay yung pinaglalagyan ng cold fish ko ay siya kong nilinis at pinalitan ng tubig saka natin sila nilagay dyan sa bago nating pond and then yung dalawang goldfish natin ang siya ko namang nilagay dun sa ibabaw na pinaka second layer na kung saan dun bumabagsak yung na-filtered na tubig. Tapos meron lang tayong mga bamboo na nakuha natin sa likod. Ayan, pinaglalagay ko dyan para meron silang lugar na pagtataguan. Actually, marami pang proseso na pinagdaanan yan. Naglagay pa ako ng mga dahon-dahon dyan para may tinataguan sila. Kaya lang mas gusto kasi nakikita sila at malinis tingnan kapag wala yung mga dahon-dahon. Kaya ang ginawa ko, nag-add na lang ako guys ng mga plastic pipe na nabili ko lang din sa hardware and then pinagdugtong-dugtong ko lang. Alam niyo, nakuha ko tong idea na to dun sa mismong pinagkuhan ako sa kanila dahil sa old balloon sila na hindi kalakihan pero napakadami nila. Tapos nakita ko doon yung buong paligid niya ay pinagsalansan ng mga bato kung saan meron mga puwang na pwede nilang siksikan hanggang dun sa ibabaw. Kaya dun sila nagtatago. Kaya dun ko nakuha yung idea na pwede pala yun na kahit na ganito lang kaliit yung ating pond ay halos kasing laki niya lang kasi ay pwede tayo mag-alaga ng mas marami pa sa higit 1,000 kung meron silang sisiksikan at babahayan na bato. Or malalim na butas na katulad ng pipe. Kaya naman sa susunod abangan niyo yung ating mga video na gagawa tayo ng ating condominium mismo ng ating mga crayfish. At napakadami pa nating gagawing journey dito guys. Samahan nyo ako sa ating experiment. Kung makikita nyo mataas yung tubig at marami nagsasuggest sa atin na dapat daw ay babawan. So tingnan natin guys kung alin ang the best, kung yung mababaw ba o yung malalim. At dito nga pinakita ko sa inyo na medyo malalim yung ating pagkakagawa ng pond. Pero makikita nyo guys na meron tayong mga oxygen at falls na saan nag-filter ng ating mga dumi. Kaya 1 month na yung tubig ko na yan guys at hindi pa natin napapalitan. Pero still ay healthy sila.